Araw ho sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Tara, pag-usapan natin ito. Noon pa man, baliwala na po kay VP Sara ang Uniteam. Wala nang kwenta sa kanya yan. Katunayan, di ba? Gaya nga nito, unang-una niya itong naging problema sa Uniteam. Dahil lamang po sa nabigo na unsyami um, na pagpapatalsik kay SMR, di ba ano ginawa niya? Nagbitiw diyan po sa partido ni SMR sa lakas. Samantalang ito ang umampon sa kanya para mapasama sa Uniteam. Okay? So yun ang isa sa unang-unang kasalanan ni VP Sara na trinabaho na naman niya together with Gloria Arroyo at totoo ito, may kongresista na nakasama, nag-South Korea pa sila, and then ang purpose lang naman ay para palitan si SMR. At ano kasunod doon? Ba't kailangang palitan? Sino ang ipapalit, 'di ba? O ano 'yun? Para matupad yung impeachment kay PBBM na i-railroad ninyo diyan sa Kongreso like what happened to ERAP. Tapos pagdating sa Senado, instantly magko-convert ito into impeachment court tapos magdadrama rin kayo para matanggal si PBBM, 'di ba? So maling-mali rito agad dito si VP Sara. Alam naman po ni VP Sara na kaya po siya tinatawag na kabilang sa Uniteam. It is because of her membership with the Lakas CMD. Take note, ang kanyang local party is not even part of the Uniteam, ang hugpong ng pagbabago. Hindi yan kabilang. Tapos kumalas pa siya sa Lakas CMD. Kaya po, ang totoong marka ng pagkasira ni VP Sara sa Uniteam, no, ay yun pong panahon na siya po ay bumitiw noong May 2023, umalis siya ng Lakas CMD. Lalo't na yung pasimulan nila yung pangiinsulto kay SMR na na tambaloslos, di ba? Yung tambaloslos issue, sabi ko parang sintu-sintu pala to si VP. Pati pag magsalita, no. Ay nako. Medyo pinagtanggol ko pa siya ron, pero sa totoo lang talaga nakakairita na dahil parang parang elementary o parang batang maliit nga sabi ko pag magsalita ito. At parang bakit parang may oyots ka ako? Now, look. Yan, sabi dito, breaking news, Vice President Sara Duterte resigns as a member of Marcos cabinet from Deputy Secretary at also and also as a Vice Chair ng NTF-ELCAC. Kung tutusin, very questionable para sa akin po ang desisyon niya na nilayasan niya ang NTF-ELCAC. Kasi that is the legacy of of her father. 'Di ba? Ang NTF-ELCAC sa panahon ng tatay niya 'to. At very effective talaga sa pagpapasuko ng mga subversibo back to the government. So bakit iniwanan niya kung gusto rin naman pala niya sana na maipagpapatuloy ni PBBM ang nasimulan at naiwan ng tatay niya? Eh bakit siya po mismo ang unang umiwan? 'Di ba? Tama? Oh, anong dahilan? Hindi niya alam. Tapos itong Office of the Vice President of the Deputy Secretary, when I believe she was asked to leave, 'di ba? So doon pa lamang sa doon pa lamang sa pagre-resign niya diyan. Again, doon sa nauna sa partido, that's the sign or indication na talagang baliwala sa kanya ang Uniteam because para sa kanya, ang Uniteam para lamang po talaga sa kampanya. At hindi nga ako nagkamali. Totoo naman 'yun para sa kampanya. Pero merong isang isinusulong po na adhikain or diwa ang Uniteam kung hindi po ang pagkakaisa para sa pagbabago. Ngayon, kung ikaw ay kumalas mula diyan sa Uniteam, ano ka? May oyots, gano'n. 'Di ba? Oh. Ito nga sabi ni PBBM din. Depende kung ano yung positioning ni Inday Sara sa pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa opposition? That will be the only major
determinant. Depende kung saan siya papanig, that will determine whether or not that will be the biggest change in the unit team, na kung mawala sa unit team si Inday Sara, yun ang pinakamalaking change kung sakali man. Well, to answer this, Mr. President, nawala na po talaga sa unit team si VP Sara kasi nagbalik lamang siya sa kanyang local party, which is yung sarili niyang partido na hugpong ng pagbabago. Umalis na siya roon sa coalition ng Partido Federal ng Pilipinas and then Partido ng Masang Pilipino nila Jinggoy Tairap, tapos etong Lakas CMD, umalis si Sara diyan. So ano talaga, um, wala na talaga ang unit team. Talagang literal 'yun na talagang 'di ba buwag na talaga. Pero kung ang iniisip po ng ating pangulo dito po sa kanyang salita, si Sara ang sa pagkatao ni Sara and her personality, eh nakabase ang pagiging bahagi ng unit team. Palagay ko nagkakamali ang pangulo natin doon. Kasi ang mga miyembro ho ng unit team is hindi lang po tao, kung hindi ho yung kanilang political party. So to be part of the unit team, dapat kabilang ang iyong partido, right? Kaya nga may mga ibang grupo na gustong sumanib sa kanila according to the president. Katulad rito kila Tito Soto sa NPC, 'di ba? Tsaka yung governor Bicol ng governor. Hmm. Tapos sa Nationalista Party, which is the former political party of PBBM. Oo. Tapos ganun din ang kanyang anak at kanyang kapatid, si Aimee, o ate niya si Aimee. Hmm. Kaya sinasabi nila na si VP Sara, ngayon pa lamang itong pagkalas niya ang naging hudyat ng pagkakahati na po ng unit team. Well, kung susundan po natin ang konsepto ng ating Pangulo bilang isang politiko, bilang isang presidente ng bansa na gusto niya yung pagkakaisa, ang maliwanag lang po rito ay wala na po talaga si Sara noon pa sa unit team, 'di ba? Pero kung ang diwa ng unit team ay pagkakaisa, eh opo, ate niya po si Aimee. Eh dapat nanatili si Sara regardless of whatever issue. Kahit na sabihin pang bad shot na siya kay FL, dapat po hindi niya in the first place, hindi niya po iniwan dahil lamang sa hindi natanggal si SMR. Dahil lamang sa kakainsulto niya ng tambaloslos. 'Di ba? Tignan mo, ganyan ang magiging presidente natin coming 2028. My God, 'di ba? O, kaya yata etong kapatid si Baste ang patatakbuhin ng nanay niya para para sa pampanguluhan. Okay, iwan muna natin ito. At least alam niyo na po na dati pa talaga walang kwenta kay VP Sara ang unit team. Dahil kung may value para sa kanya ang unit team, hindi niya iiwan ang partido nila ni SMR. At kung meron silang issues sa isa't isa, well, the best is mag-usap silang dalawa. Di ba? No. Hindi yung mangiinsulto.